Tama na! Tama na, parang ako mo na. Pare! Isang taon na ang nakalipas nang matagpuan ang dalawang bangkay sa sitio Anipawawa, Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal. Kapwa pugot ang ulo ng mga labi, puno ng taga sa katawan at nakabaon sa hukay. Yun na nga, pumayag na nga kami na hindi nyo kami bayaran noon eh. Siyempre, kailangan talaga namin ng pera ngayon. Bigla na lang siyang sumulpot dun eh. Nagtalo po sila. Nagkasagutan na. Puro patalim po. Bigla pong tinaga. Natanggal po ang ulo na gumugulong po sa sapa. Kaya Benji. Umiiyak po. Ay, tulungan ko daw siya. Sinira po na yung buhay ng mga anak ko. Pinatay niya na rin ako nung pinatay niya yung asawa ko. Wala na rin ang buhay nung nangyari. Sa kalunos-lunos na sinapit ng mga bangkay, ano ang naging motibo ng mga sospek upang walang awang paslangin ang dalawang lalaki? Kasama sa taas. Sawa na daw sila po sa barangay eh. Pinagmamalaki kasi sila, matapang sila nila eh. Magandang gabi. Ako po si Martin Andanal. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ng buong katotohanan sa Reyes Antonio double murder case dito sa Crime Classic. Ika-28 ng Mayo taong 2012, bandang 1:00 ng hapon. Nang matagpuan sa Mount Panubacan sa sitio Anipawawa, Rodriguez, Rizal, ang lasog-lasog na mga katawan ni na Benji Reyes, 34 anyos, at Ernesto Antonio, o mas kilala sa tawag na Lolo Atong, 70 taong gulang. Kapwa walang awang kinitilan ng buhay ang mga biktima. Natad ng saksak at pinugutan ng ulo bago ihilibing sa liblib na bahagi ng bundok. Sa likas na yaman ng Rodriguez, Rizal, nakaasa ang mga residente ng sitio Anipawawa. Ayon kay Rizalina Martin, na ulilang asawa ni Benji, sa pag-uuling nabubuhay ng asawa at tiyuhin niyang si Lolo Atong ang kanilang pamilya. Kasi pag siya maghanap buhay, hindi kami pababayang magutom. Tinutulungan ko yung asawa ko na kalakal. Nabebenta sila, binibigyan kahit paano. Ika-24 na Mayo, taong 2012, huling makita ni Rizalina ang asawa at tiyuhin. Mag-uuling daw ang mga ito sa bundok at nangakong uuwi agad, kinahaponan din. Kasama ni na Benji at Lolo ang isang Federico Sansona, subalit lumipas ang isang buong araw. Hindi na muling nagpakita pa si na Benji at Lolo Atong. Dito na nakaramdam ng takot at kaba si Rizalina. May 24, tutulungan niya yung pisa nung gumawa na maghahango sila ng uling. Hindi na bumalik. Hanggang sa 25, di na bumaba. Kinakabahan lang, hindi ako mapakali, parang gusto ko umuwi. Kasi nasa kami, excursion ng bata. Parang wala na akong makikita ng tao sa harapan ko. Ika-28 ng Mayo taong 2012, 3 araw matapos ang pagkawala ni na Benji at Lolo Atong. Palaisipan kay Rizalina kung sino ang may kakayahang gumawa ng karumal-dumal na krimen sa kanyang mga kaanak. Nang biglang lumitaw si Federico Sansona, kasamahan ni na Benji at Lolo Atong sa kanilang huling pag-uuling, ibinalita niya kay Rizalina ang masamang kinahinatnan ng kanyang mga mahal sa buhay. Alam daw niya kung sino ang may kagagawan sa pagpatay kina Benji at Lolo Atong. Nung umuwi kami ng hapon, yung pala, may taong nag-iitay sa amin sa bahay, binalita niya yung nangyari. Sinabi at
Teresa, huwag kang mabibigay ko. Bakit? Kasi si Kuya Benji, tinaga ni Ryan. Ryan kasi pangalan niya. Tama na! Naputol yung braso. Kaprasong balat na lang natin. Ay ko, bakit? Ba't hindi nyo na lang ibinaba? Ate, hindi namin makakaya kasi dalawa sila. Anong dalawa sila? Si Kuya Totong pinagutan daw ulo. Doon akong inanuhan ng ng ulirat ng sinabi niya. So, ba't ngayon mo na sinabi? Dapat bumaba ka ng araw na yun. Ate, naabangan ako, hindi ako pakadaka. Hindi ko na alam gagawin ko nung sinabi niya. Dahil sa pagsisiwalat ni Federico sa nasaksihang krimen, agad siyang nagtungo kasama si Rizalina sa tanggapan ng barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Niyaya ko na siya sa barangay, tapos tinawagan na nila yung kapitan para mag-action sila. Takot na takot. Mayroon talagang pag-alinlangan. Hindi mo masasabing parang totoo, hindi eh. Parang nung una ayaw kong maniwala din. So nung nakita kong ganun, siguradong positive na. Krimen po na ginawa ni Manuel tsaka ni Ryan kay Lolo Atong. Sino ang itinuturo ni Federico Sansona na gumawa ng karumaldumal na pagpaslang kina Benji at Lolo Atong? At ano ang naging motibo ng mga suspect sa walang awang pagkitil ng buhay ng mga biktima? Kahit ngayon po, nakakonsensya pa rin ako po. Naaalala ko pa rin po yung nakikita ko eh. Pero na po, marumbado na po mula nung nakilala ko siya. Nananakot ang tao. Naninindak. Sabi nila, magnanakaw daw ng mga hayop nila, ganun. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga otoridad, lumapit sa kanilang tanggapan ng isang Federico Sansona. Malaki raw ang kanyang kinalaman sa pagpatay kina Benji Reyes at Lolo Atong Antonio. Nakahanda siyang isalaysay ang nangyaring krimen at tukuyin kung sino ang tunay na mastermind sa pagpaslang sa dalawa. Ika-28 ng Mayo, taong 2012, nakatanggap ng tawag ang Rodriguez Rizal Municipal Police mula sa barangay San Rafael. Isang krimen di umano ang naganap sa bundok ng Panabacan at may tuturo ni Federico Sansona ang mga utak sa nangyaring pagpaslang sa mga biktimang sina Benji Reyes at Lolo Atong Antonio. May natanggap kaming tawag sa radyo mula sa barangay San Rafael. Merong ang isang tao ron na nag-report sa kanila na merong 2 taong pinatay. Binaon nila doon sa Sitio Anipa, Wawa. Ina-analyze namin yung report niya kung gaano katotoo, yung credibility niya. Pinagtanong-tanong namin siya kung sino nakakakilala. Tapos yun nga, na-confirm namin na positive naman yung sinasabi niya. Nagplano na kami na puntahan yung lugar. Manuel tsaka ni Ryan kay Lolo Atong. Nang imbestigahan ng mga pulis si Federico, isinalaysay niya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa krimen. Ginawang krimen ni Manuel tsaka ni... Inuusig daw siya ng kanyang konsensya, kaya niya napiling basagin ng kanyang pananahimik. Kahit ngayon po, nakakonsensya pa rin ako po. Naaalala ko pa rin po yung nakikita ko eh. Tama na! Yun po, pinababa po kami rito para mag-report. Alauna ng hapon, Mayo 28, 2012, na makapanik sa bundok ang mga otoridad para imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen. Hindi naman nagdalawang isip si Federico ng pangalanan ng mga sospek. Ito ay sina Ryan Retolado, 21 anyos, at Manuel Retolado, 17 anyos. Agad itinuro ni Federico ang tahanan ng mga sospek. Unang-unang muna namin pinuntahan kasi yung bahay ng suspect. So, doon pa lang sa bahay nila, nahuli na namin yung suspect na pinagmamalaki pa nga niya na sinabi niya na siya yung tumaga. Patunay naman ng mga residente ng sitio Anipawawa, hindi katakatakang magagawa ng magkapatid ang naturang krimen. Dahil kilalang mga siga raw sa kanilang lugar sina Ryan at Manuel.
Ano po, bago na po mula nung nakilala ko siya. Nananakot ang tao. Naninindak. Sabi nila, magnanakaw daw ng mga hayop nila, ganun. Matapos makalabos sa mga sospek, sunod na itinuro naman ni Federico kung saan nangyari ang karumaldumal na pagpatay sa mga biktima. Then sinamahan kami doon sa area, yung pinagbaunan. Nakita namin yung area, magkahiwalay siya na may tanim na ng puno ng saging pareho sa ibaba. Tapos yung kasama yung mga barangay tanod, mga pinahukay namin yung bangkay ng dalawa. Dito na natagpuan ng mga otoridad ang kalunos-lunos na sinapit ng mga biktimang sina Benji at Lolo Atong. Nooy nabubulok na at kinain na ng lupa. Decomposition stage na rin eh. Medyo may amoy na rin. So hindi lang siguro napabilis yung pag-decompose dahil medyo malamig nga galing, kauulan lang. So pero talagang makikita mo yung tama nila. Benji Reyes, putol yung kaliwang braso. Yung mga taga sa katawan. Si Lolo Toto naman, nung hinukay nga namin, hiwalay yung ulo niya. Halos gumuho ang mundo ng mga naulilang kaanak nila Benji at Lolo Atong matapos malaman ang kinahantungan ng mga biktima. Sa inisyal na paikipag-usap ng mga otoridad kay Ryan at Manuel, itinuturo nilang si Benji raw ang nagsimula ng gulo. Oo ba na pinatay mo si Benji tsaka si Antonio? Ano yung tulak sa'yo para doon? Pinagbabantaan po ako nila. Wala po akong itak sa daanan. Nagtatabas-tabas ako sa sagingan. Saging kasi kaming tanim. Nadaan ako ni Benji. Tapos nung sinabi niya sa akin na magbabayad na raw siya ng utak, hindi ko alam. Nandun pala yung kasama niyang matanda, si Luto. Nagpaplanuhan na pala nila ako na pagpunta ko ron. Papatayin daw nila ako doon. Sino nga ba talaga ang nagsimula ng sigalot sa pagitan ng magkapatid na sina Ryan at Manuel laban kina Benji at Lolo Atong? Gaano katotoo ang ibinibintang ni Ryan? Sapat na ba itong dahilan para paslangin niya ang magtiyuhin? Nagtalo po sila. Ayaw naman pong pumayag ni kay Benji na bayaran yung utang niya kay Ryan. Pag hindi pa daw siya magbayad, kukuha niya po yung 2 sakong uling po sa kay Benji. Nagkasagutan na hanggang sa ganun pong nangyari. Ayon sa asawa ni Benji na si Rizalina, Pasusundo ko lang kay Benji. Sa makalawa siguro. noong Nobyembre taong 2011, unang lumapit ang suspect na si Ryan kay Benji at Lolo Atong upang umextra sa paguling. Kaya usap si Ryan na uuling daw siya para daw may pera ng Pasko at Bagong Taon kami. Sabi, pumayag na rin ako kaysa naman kakong wala kami. Subalit matapos patumbahin ng puno na gagawin sanang uling, naglahong parang mula si Ryan at hindi na tinapos ang trabaho. Nang Pasko, hindi na niya ginagalaw. Lumipas ang Bagong Taon, hindi niya pa rin ginagalaw. Kaya kumilos na lang kami na ipaano na lang sa iba dahil yung mga kahoy, binubukbok na. Kaya ipinasa na lamang ni Benji kay Federico ang napabayaang trabaho ni Ryan. Ngunit umalma ito. Bayaran ni kay Benji. Kung kaya na po pinutol niya, nabayaan na po. Pag hindi daw si kay Benji nagbayad, basagin daw yung bungo namin dalawa. At noong ika-25 na Mayo 2012, habang nag-uuling, si Benji, Lolo Atong at Federico, muli namang naningil si Ryan kay Benji. Naparito kami ni Ryan upang siniling kayo sa utang yun doon sa sinibak nating kahoy. Subalit hindi raw pumayag si Benji. Nagtalo po sila. Ayaw naman pong pumayag ni kay Benji na bayaran yung utang niya kay Ryan. Pag hindi pa daw siya magbayad, kukuha niya po yung 2 sakong uling po sa kay Benji. Nagkasagutan na hanggang sa ganun pong nangyari. Dahil sa pagmamatigas ni Benji,
nagsimulang magdilim ang paningin ni Ryan kasama ang kapatid na si Manuel. Hindi pala kayo nakakaintindi mga pare. Teka, ano yan? Dito na raw nila walang awang minabas ng itak ang walang kalaban-laban na si Benji at Lolo Atong. Hindi na niyang magawang umalma sa mga sospek. Dala ng matinding takot. Uwi po kami sa bahay. Dinaanan po kami doon. Sinama po kami doon sa ulingan. Patambakan yung bangkay doon sa sapa. Kinambahan naman po namin. Tapos binantaan pa po kami na huwag daw kami magsumbong. Nang tanungin ng mga sospek kung bakit inutusan si Federico na linisin ang krimen, walang matinong may sagot si Ryan. Sinabi ko na sa kanila na tambakan nila yung ano. Pero patay na tao pa rin yun itong sa may mga bata, diba? O, Meron ka bang balak na idamay sila? wala ko. Iba naman ang naging payag na nakababatang kapatid ni Ryan na si Manuel sa mga otoridad. Wala ako ko yung nangyari ko yun doon. Wala ka na. Wala po. Nagbaba kami ng baka. Mga kapayat po. Dahil sa balu-baluktot ng mga alibay ni Ryan at sa lakas ng salaysay ni Federico laban dito, bigo siyang makumbinsi ang mga otoridad na malinis ang kanyang kamay sa nangyaring krimen. Nakita niya na nagsasagawa na ng pagtaga yung kanyang kapatid. Nagtatakbo na siya pa uwi. Maaari sa kanilang mga sanay na sa ganong lugar, mga 15 minutos. Kaya-kaya nilang makauwi sa bahay nila. Parang lumulusot lang siya ron. Kasalukuyang nasa kamay ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Rizal ang mga sospek na sina Ryan at Manuel Retolado. Bali, sinampahan po natin sila ng 2 counts ng murder. So ngayon po, ang kaso po ay dinidinig sa Branch 77. Abot kamay na ang hustisya para sa mga biktima. Ngunit para sa nabalong asawa ni Benji at mga kaanak ni Lolo Atong, hindi sapat ang kaparusahang ipinataw kina Ryan at Manuel upang maibalik ang dating sigla ng kanilang nooy masayang pamilya. Kung anong ginawa nila, ganun din dapat mangyari sa kanila. Sinira po na nila ang buhay ng mga anak ko. Pinatay niya na rin ako nung pinatay niya yung asawa ko. Parang wala na rin akong buhay nung nangyari. Magandang gabi. Ako po si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic. June 25 at 26, 1990. Sa magkahiwalay na hukay sa Pampanga, natagpuan ang naaagnas na bangkay nina Ernesto Cochis Bernabe II at Ana Lourdes Bibam Castaños. Ililitan siya. May saksak siya, maraming saksak sa katawan. Makikita mo sa litrato na talagang buhay pa siya, yung nilibing siya. Sa loob ng isang bodega, walang awang kinitil ang buhay ni Cochis. At si Bibam, inilayo mula sa bodega upang hindi nito makita at marinig ang gagawing pagpaslang sa kasintahan. Pagkaraan na ilang oras, si Bibam naman ang pinatay. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Muli nating balikan ang bawat pangyayari at ang katotohanan sa kaso ng 2 UP students, ang Cochis Bibam double murder.
Mahigit 20 taon na ang lumipas nang naging usapin ang biglaang pagkawala ng dalawang UP students na sina Ernesto Cochise Bernabe II at Ana Lourdes Bibam. Si Cochise, nung una ko palang nakilala, nakita ko na yun sa kanya. Nakita ko na may leadership capabilities. Napaka-thoughtful na tao. Very witty eh. Actually, gusto niya maging presidente ng Pilipinas. Alas 6:30 ng gabi noong April 25, 1990. Ito na raw ang huling beses na nakitang buhay ng kanilang mga kaanak sina Cochise at Bibam. Si Cochise kasi hindi makakain mag-isa eh. So after tumakbo siya, niyaya niya si Bibam kumain sa Dairitz Ham House. And then doon nangyari ng attraction. Ayon sa ilang saksi na nakakita sa nangyari, ilang mga armadong lalaki raw na nagpakilala mga pulis ang lumapit kina Cochise at Bibam mula sa kanilang sasakyan. Oh, sino ka? Sino kayo? Ano kailangan nyo? Ano ba kasalanan ko? Kwento ni Forlan Olimpia, yung security guard, nilapitan itong si Cochise nung sasakay dun sa kotse niya at bigla na lang hinandcuff. Sino kayo? Mama ko na lang ng ayos. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Mama na lang kayo na maayos. At hindi kami saktan. Baba, bilis! Ayon sa investigasyon, paghihiganti raw ang nakikitang dahilan ng pagdukot kina Cochise at Bibam. Ang tinuturong mastermind, si Rodolfo Manalili, na kapatid ng asawa ng tiyahin ni Bibam na si Delphine Manalili. Sino si Rodolfo Manalili? Ba't parang malawak atang connection niya? Si Rudy noon, sa pag-bistiga namin, siya isang businessman. You can be categorized na medyo multimillionaire. Testimony of the witnesses and the evidence pinpoint to him as the mastermind. Wala na akong duda noon. 2 araw daw pinatiktikan ni Rodolfo Manalili sa kanyang grupo si Cochise. Nagbayad daw ito ng halagang 50,000 sa mga taong gagawa ng pagdukot, na kinabibilangan ng kanyang kababayan sa Pampanga na si Filemon Garcia. Agad bumuo si Garcia ng grupo na gagawa ng operasyon. Sina Roberto Rambo Lising, Enrico Dizon at Robin Manga. At nang makumpleto ang mga kinakailangang mga detalye, sino, lugar at tirahan ng kanilang magiging target, sa kanila isinakatuparan ang maitim na plano. Ayon sa salaysay ng isa sa mga sospek na si Filemon Garcia, dinala raw nila sina Cochise at Bibam sa Valle Verde Lodge sa San Fernando, Pampanga. Ayon kay Filemon Garcia, ang isa sa mga dumukot kina Cochise at Bibam, dito nila unang dinala sa room 213 ng Valle Verde Lodge ang dalawang biktima, at dito rin unang pinakita sina Cochise at Bibam sa mastermind na si Rodolfo Manalili. Nang makumpirma ni Manalili na tama ang mga taong kanyang ipinadukot, iniutos daw nitong paghiwalayin sina Cochise at Bibam. Si Cochise dinala sa isang warehouse, habang si Bibam naman naiwan sa loob ng motel. So yung balita nyo, Doc, dito yung Oo. dito yung kwento. Oo. Kasi yan, na yan yung nasa Green Boulevard noon, highway yan. Naging parang liblib na lugar to. Aha. Ngayon, ginawang tapunan. Ng patay. So naging infamous na naging tapunan ng patay itong lugar na ito. Sa tulong ng ilang residenteng nakatira sa paligid ng itinuturong warehouse na pinagdalhan kay Cochise, natuntun namin ng warehouse
Sa loob nito, may ilang mga bahay na nakatirik. Ngunit kahit isa sa kanila, walang kaalam-alam sa krimeng naganap sa loob nito. Itong bahay na kulay berde, yan ang warehouse noon ng LPG kung saan dinala si Cochise at si Bibam. Pinatay sa loob si Cochise at ilang metro lang, dinala ang kanyang bangkay dito sa bakanting lote sa kaliwa ko. Isa mo! Tigas ka pa eh! Wala na magagawa! Huwag ka sana mo tigas! Wala kang matigas! It was based on revenge or vengeance. Kaya matindi. They stabbed him 7 times, then they slit his throat. Makikita mo sa litrato na talagang buhay pa siya yung nilibing siya. Buhay pa siya, nilibing siya. Parang nakabuka ang mouth niya. Ganun. So parang masakit talaga ang nangyari kay Cochise. Binaon, tapos si Bibam, medyo binaon sa malayo-layo ng konti. Ilang kilometro naman mula sa lugar na pinagtapunan ng bangkay ni Cochise, natagpuan ang naaagnas na bangkay ni Bibam. Gusto, parang nirape siya kasi wala na yung kanya, yung mga underwear niya, wala na yung mga kanya. Cochise, kahit na ligaliw yan, tatawag yan sa nanay at sasabihin, mag-overnight ako dito, kasama ko si ganyan. For the first time in his life, hindi siya tumawag sa nanay niya. Nung hindi siya nahanap after a week, may suspensyon na kami na pinaslang na siya, no? At patay na siya. 20 saksak sa kaliwang dibdib ang ikinamatay ni Bibam. 7 saksak naman ang natamo ni Cochise bago ito ginilitan. Sa malagim na krimeng sinapit ni Cochise at Bibam, ano ang dahilan ng galit sa paghihiganti ni Roberto Manalili upang humantong ito sa karumal-dumal na krimen? Bakit si Cochise ang naging suspect nitong si Rodolfo Manalili? Siya lang may kakayahan na magkaroon ng baril o magdala ng baril. October 8, 1989. Isang malagim na araw para sa suspect ng Cochise Bibam double murder case na si Rodolfo Manalili. Napatay ang kapatid niyang si Delphine Manalili sa isang birthday party sa bahay nila Bibam. Dating asawa ni Joy Liz na tiyahin ni Bibam, si Delphine. Ang lumutang na suspect kay Rodolfo na pumaslang sa kanyang kapatid, si Cochise. Accordingly, nagkaroon ng discussion, heated discussion, and then suddenly may pumutok na baril. And then Delphine fell down. So yun ang nakalat namin doon, and Delphine died on the spot. Next scene na nakita ng girlfriend ni Delphine, si Cochise malabas may dalang baril. And then nakita niya, dala ni Cochise yung body ni Delphine. Nilagay sa kotse niya para dalhin sa ospital. Wala raw direktang testigo na nagtuturo na sangkot si Cochise sa pagpaslang kay Delphine. Tanging ang nakahandusay na katawan na lang ni Delphine ang nakita ng mga tao sa bahay. Bakit si Cochise ang naging suspect nitong si Rodolfo Manalili of all the people na nandun sa loob ng bahay? Si Cochise kasi anak ni Juan noon ng chief city fiscal ng Pasay, si Bernabe. And siya lang may kakayahan na magkaroon ng baril o magdala ng baril. So that's how the story goes. Naging testigo si Bibam habang iniimbestigahan ng kaso. Ayon sa kanyang sinumpang salaysay, si Roberto Herrera ang maaring magkaroon ng motibo sa pagpatay. Si Herrera ang kasalukuyang kinakasama noon ng kanyang auntie na si Joy Liz na dating asawa ng kapatid ni Rodolfo Manalili. Subalit hindi ito tinanggap ni Manalili at mas piniling paniwalaang si Cochise nga ang maaring suspect. For her, she put 2 and 2 together kasi she saw Cochise bring out a gun and then she saw Cochise bring out the body. So she told the family that it was Cochise who shot
Delphine Manalili when it was not. Ang insidenteng ito ang sinasabing motibo para gawin daw ni Manalili ang pagpaslang kina Cochise at Bibam. Ngunit naging mailap daw sa mga otoridad ang ilang ebidensya na magtuturo sa mga pagkakakinanlan ng mga sospek sa Cochise Bibam double murder case. Halos 3 buwan daw ang kanilang hinintay para matagpuan ang mga hukay na pinagbaunan ng mga bangkay. Isang misteryo raw para sa kanila nang makatanggap daw ng isang tawag ang ama ni Bibam mula sa isa sa mga sospek na si Filemon Garcia. Pinupuso namin din yun. Wala pa rin. Until such time when a certain Simon Garcia na tumawag doon sa tatay ni Bibam na nagsabi na mayroon siya nalalaman tungkol sa kaso. Ano yung nag-udyok kay Garcia na tumawag dun sa tatay ni Bibam? Kasi during that time, yung sa kwento niya, wala na si Manalili dito sa Pilipinas. Tumakbo na siya. Nag-abroad na siya. Actually, pumunta siya sa Australia, dito siya nagtago. So parang pakiramdam ni Garcia na abandoned na siya eh. Nagsagawa na investigasyon ang National Bureau of Investigation base na rin sa sinumpaang salaysay ni Filemon Garcia. Agad nilang pinuntahan ang sinasabing warehouse na pinagdalhan kina Cochise at Bibam. Sa kanilang pag-ikot, nagduda raw sila sa isa sa mga pahinante na nagtatrabaho noon sa warehouse. Raul Morales was a pahinante ng accused na si Lising, no? He used to deliver LPG tanks, no, to households. Ayon kay Attorney Chong, kahina-hinala raw ang sapatos na suot ni Morales noon. So in-interview namin, wala din. Parang sabi niya, wala daw siya nakita. Pero one distinct na bagay ang nakita ko sa kanya. Nakita ko siya during that time ay nakasuot siya ng Nike shoes. Tinawagan ko yung parents ni Cochise. Tinanong ko, ano ba ang suot ni Cochise yung siya ay umalis nung gabi na yun? So sinabi nila, nakasuot ng shorts, nakasuot ng Nike, shoes, gano'n. Parang casual lang gano'n. So doon, lumakas na ang buwan namin. Ang conclusion namin na parang 100% tayo, itong kailangan natin witness na mayroong tinatago ito. Naikwento rin daw ni Morales sa isang kaibigang gwardiya ang malagim na nangyari sa loob ng warehouse. Sabi niya, pare, yung amo ko may pinatay. So hindi siya pinapansin. The next day, nandun yung picture ni Cochise sa dyaryo. Sabi na naman sa mga kasama, pare, ito pinatay ng amo ko. Hindi na naman siya pinapansin. Until si Cochise kasi childhood friend ni Sharon Cuneta. In fact, that's how Sharon and Kiko met through Cochise. Okay, because they were really good friends. And then, sabi ni Sharon, on the Sharon Cuneta show, we offer a reward to anyone who can tell us the whereabouts of Cochise Bernabe. Okay? 1 million yata kung alive and something 20,000 kung dead, something like that. And nanonood yung dalawang security guard. So sabi ng dalawa, bakit di ba yan ang sinabi ni Raul na pinatay? Halika, punta tayo Manila, kolektahin natin yung reward. So pumunta sila sa Manila, pumunta sila sa police, dinala ng police kay Mrs. Bernabe, and they told the story. Naging matibay daw na ebidensya ng mga otoridad ang salaysay ni Morales laban sa mga sospek. Mula sa mga detalye ng pagpatay hanggang sa pagtapon ng mga bangkay ng mga biktima. Morales, yung boy doon sa warehouse, yun, malinaw ang ano niya. Ang sinabi niya sa court kung ano nangyari. Na dumating lahat yung mga akusado ron eh. Pati si Manalili. At pati raw si Manalili sumaksak. Itinuro rin ni Morales ang utak sa pagpatay na si Rodolfo Manalili na nooy nagtatago na sa Australia. Pero ang problema natin during that time ay wala pa tayong extradition with Australia. So we devised again, parang nag-maneuver tayo. Ang ginawa namin, pinakancel namin ang passport ni Manalili. Kasong double murder ang isinampas sa lahat ng mga suspect. Subalit si Manalili nanindigan na wala siyang kinalaman sa krimen. Si Manalili keep on denying. Talaga dinideny niya na wala siyang partisipasyon dyan. Pagtatanggol ni Rodolfo Manalili sa kanyang sarili, hindi raw sila Cochise at Bibam ang kanilang pakay. Pakawalan sila. Hindi sila ang hinahanap ko.
Teka. Ano kaya dalhin? Ano lagay niyo sa amin? Ano kaya dalhin? Affidavit ni Rodolfo Manalili ng billing niya sa mga akusadong pulis ng Pampanga. Pulis ng Pampanga ito. Na ang kunin dahil sa hindi na-aresto ng mga Quezon City Police, itong Roberto Herrera na yun ang hulihin nila. Ngayon, ang supposedly, ang nadampot ng mga pulis, itong si Cochise Bernabe na nakataong kasama si Bibam. Ito nila under surveillance supposedly si Herrera, si Roberto Herrera eh. Ba't paano sila magkakamali? Kung talagang nilis niya, dapat kinuha niya sa custody niya, siya na nagdala. Di ba? I mean, that is one of those issue na nakita namin sa defense ni Manalili na very weak. Ito rin ang ginawang depensa ng isa sa mga suspect na si Robin Manga. Actually, ang gusto nilang makuha dito is si Roberto Herrera. Yan ang nakita ko dahil doon sa testimony, no? Roberto Herrera and yung tiyahin, hindi si Cochise, hindi si Bibam. Aksidente lang na disgrasya itong dalawa, batay doon sa labas-pasok, doon sa bahay, nung sorbehin ito nila Lising. Taliwas naman ito sa sinumpaang salaysay ni Filemon Garcia sa mga otoridad. Kinumpirma niyang personal nilang tinanggap mula kay Rodolfo Manalili ang larawan ni Cochise. Si Manalili nagbigay sa kanya ng litrato ni Cochise na yun ang bibigay doon sa mga kidnapper, mga pulis. Yun ang lulukutin nila nung gabi niya. Bagamat patuloy na itinanggi ni Rodolfo Manalili ang kanyang partisipasyon, nasentensyahan pa rin ang mga akusado. I think the family would have been happier if the death penalty had been imposed. But at that time, unconstitutional ang death penalty, so hindi ma-impose yung death penalty. April 2009, nang bigyan ng executive clemency ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si Rodolfo Manalili. Umasa raw si Manalili para gawaran ng clemency at kinakitaan ng good conduct sa loob ng kulungan. Maging ang kapwa-akusado na si Robin Manga, hindi rin makapaniwala na mabibigyan ng clemency ang siyang itinuturong utak ng lahat. Alam mo, kasabihan diyan palagi sa amin sa loob ng kulungan, kapag ang co-accused ay lumalaya, lalo pat yung mga sinasabing mastermind, at ito yung mga well-known family, sasabihin lang palagi diyan sa salitang, wala kang pera eh. Matapos ang isa't kalahating dekada mula nang makulong si Rodolfo Manalili, nabigyan ng executive clemency ang suspect. Ibig sabihin, muli siyang makakalaya at mabubuhay ng normal na malayo sa kulungan. Bakit nabigyan siya ng clemency, yung ibang kasama niya hindi nabigyan. Hindi namin alam kung anong it's the work of the probation, hindi na sa amin yun eh. Kung paano nila tinimbang ang kaso ni Rudy Manalili na siya ay karapat-dapat maging bigyan ng probation. Palagay ko hindi tama dahil kailan ito nangyari? 1990. So mga 10 years pa lang ang nasa-serve niyang sentence. I think medyo premature. Maging ang kapwa-akusado na si Robin Manga, hindi rin makapaniwala na mabibigyan ng clemency ang siyang itinuturong utak ng lahat. Alam mo, kasabihan diyan palagi sa amin sa loob ng kulungan, kapag ang co-accused ay lumalaya, lalo pat yung mga sinasabing mastermind, at ito yung mga well-known family, sasabihin lang palagi diyan sa salitang, wala kang pera eh. Lagi pong ganun, no? At hindi ka malakas eh. Hindi itinanggi na iba pang akusado na nais nilang mapagkalooban din ng kalayaang tinatamasa ngayon ni Manalili. Siguro naman magiging ipokrito ako kung sasabihin kong hindi ako naiinggit, hindi ako nanginayang. Kung ano yung pwede mong i-apply na ibigay mo sa taong yan, nabigyan mo siya ng clemency, ibigay mo rin sa co-accused. Sa pagbibigay ng kalayaan kay Rodolfo Manalili,
naglabas ng isang resolusyon si Senador Francis Pangilinan na matalik na kaibigan ni Cochise para questionin ang pagbibigay ng clemency kay Manalili. Yung legal team, ang alam ko, the Upsilon Alumni Board will do everything they can to make sure that hindi na makalusot yung iba. Well, malaki po ang pinagsisisihan ko dahil kasi una, napakalaking lesson, no? Napakalaking lesson ito sa sarili ko, sa buhay ko. Kasi nasobra lang kasi ang pagtitiwala ko sa kasamaan ko. Nandun lang ang sobra. Kasi para bang ipinagpalit ko na rin yung pamilya ko sa kanila, sa pakikisama. Ito masyadong gruesome and senseless. Walang sense eh. Ito yung aspiring, brilliant law student, no? Tsaka itong si Bibam, ano rin, outstanding student sa Mascom sa UP, no? Papatayan mo at that age, no? For no reason at all, no? Sa paglipas ng mga taon, panghihinayang at patuloy na pagkalungkot ang naiwan sa mga kaibigan ni Cochise at Bibam. He already was publishing, he had a publishing house. He wanted to publish a newspaper. He would probably be in media and politics. Probably be one of our senators even. Baka magkasama sila ni Kiko ngayon sa Senado. At masakit man para sa mga naiwan ni Cochise at Bibam ang iginawad na executive clemency para kay Manalili. Tuloy pa rin daw ang laban ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. We'll just leave it up to the Lord because, the Bible says that nothing that is hidden will remain hidden, and everything that's hidden will be concealed, will be revealed, no? Sinubukan naming kunin ang payag ni Rodolfo Manalili, subalit naging mailap na ito sa mata ng kamera. Matapos magawaran na executive clemency, mas pinili na nitong manahimik ukol sa kaso. Madali ang magpatawad, ngunit hindi madali ang makalimot. Malaya man daw ang itinuturong utak sa pagpatay kina Cochise at Bibam. Habang buhay naman daw na maghahangad ng katarungan ang kanilang mga kaanak. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic. Ginawa ko, binuksan ko bintana. Pagbukas ko ng bintana, may naamoy na ako konting lansa. Paglabas, kumuha daw ng martilyo. At tatakbo sana, kaya lang inabot din ng martilyo. Pagkatapos ng 4 na araw na paghanap sa magtiyang sina Leticia Lupian at Vilma Bandilao, natagpuan ng kanilang mga kapitbahay ang dalawa na wala ng buhay na nasa loob ng isang freezer. Paano at bakit humantong sa ganitong katapusan ng buhay ni Leticia at Vilma? At ano ang naging motibo ng sospek upang wakasan sa isang karumal-dumal na krimen ang kanilang buhay? Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang bawat katotohanan sa Lupian Bandilao double murder case. Dito sa Crime Classic. Tanghali ng Hunyo 22, 2011, isang nakakapangilabot na balita sa dyaryo at telebisyon ang gumulantang sa San Pablo City, Laguna. Naging usap-usapan kasi ang bangkay ng 2 babae na natagpuan sa isang apartment. Sa itsura raw ng mga bangkay,
bakas ang hirap na kanilang pinagdaanan sa kamay ng sospek. Natagpo ang magkapatong ang dalawang bangkay sa loob ng isang freezer. Sa ginawang investigasyon ng otoridad, kinilala ang magtiyang biktima na sina Vilma Bandilao, 23 anyos, at Leticia Lupian, 45 anyos. Ayon kay Domingo Tamalayan, caretaker sa tinitirhan ng mga biktima, at 18 ng Hunyo 2011, 4 na araw bago matagpuan ng mga katawan ni Vilma at Leticia. Huling beses daw niya nakitang buhay ang dalawa sa loob mismo ng kanilang tinitirhang apartment. Parang wala kasi bago ako umalis ng umaga, si Mang Ben, nakikita ko nakaupo doon na gagawa ng upuang mga silyang bakal. Nagwe-welding, naglalagari, gano'n. Halos gano'n naman ang ginagawa niya araw-araw. Ayon sa sinumpaan salaysay ng anak ni Leticia na si Char Lupian Acohido, na nooy nasa Belgium na maganap ang pagpatay sa kanyang ina. Umaga ng June 18, 2011, nagkausap pa raw sila ng kanyang ina sa chat. Ngunit ng bandang hapon, laking pagtataka raw ni Charles nang muli niyang sinubukang makachat ang ina. Nakakapanibago raw ito dahil kahit wala naman silang usapan na magchat, palagi raw nakabukas ang computer nito. Ilang araw at ilang beses daw niya muling tinawagan ng ina. Ngunit wala raw siyang narinig na sagot mula rito. Makalipas ang 4 na araw dahil sa kanyang pag-aalala. Nakisuyo raw siya sa kanyang kaibigan na si Luisa Del Villar. Tumatawag daw sila doon, walang sumasagot. Yung computer naka-online palagi pero wala naman din reply. At saka yung sasakyan daw nila nawawala. Kaya ayun, nung sunod na araw dumaan kami doon. Pagdating daw nila sa bahay ni Leticia, sarado at nakakandado raw ang pintuan nito. Ngunit napansin daw ni Antonio, nakabukas naman ang radyo at mga ilaw. Dahil sa amoy at saka dahil yung radyo naka-on na 5 araw na, may duda na ako na may nangyari doon. Kaya ang ginawa ko muna, binuksan ko yung baton ko. At yun ang ginamit ko pang pambukas ng mga pintuan, ng freezer. Para niya lang, no fingerprints. Para kung mag-check ang police at least. Kasi ang lakas na ng duda ko na may nangyari. Hindi raw nila may paliwanag ang kakaibang amoy na nanggagaling sa loob ng tahanan ng mga lupian. Malakas din daw ang kanilang kutob na may hindi magandang nangyari sa bahay kaya't nagdesisyon na umano sila na ipaalam ito kay Charles. Kinausap ko na si Irma. Sinabi ko, ma, parang may lansa ako na amoy. Baka nga pagkain na nabulok dahil umalis yung mga tao pero hindi yun ang dating ng lansa. Kuya, pwede patawagan ng may-ari. Humingi rin ng tulong ang mag-ina sa caretaker ng bahay na si Domingo Talamayan na agad namang ipinaalam ni Mang Domingo sa mismo may-ari ng apartment na si Roddy Go. Pwede ba natin pabuksan? Ganun ba? Sige, pabuksan natin. Pagdating daw ni Rolly sa tahanan ng mga lupian, nakiusap daw si Antonio upang buksan ang pintuan ng apartment. At kumuha kayo ng gamit para buksan niya itong pinto. Tinanong namin suggest ko, sabi ko, palagay ko force entry na lang natin muna to. Di, pagkatapos ng tawag kay Charlie, nag-agree siya, tinawagan namin yung may-ari ng bahay dahil rented yun. Dumating siya para bang witness namin na binuksan namin yung without malintentions. Ayun, pinorce entry namin. Pagpasok naman ito sa bahay, maayos at malinis daw ang loob nito, maliban sa isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Antonio. Ang freezer na nasa isang tabi ng bahay. Nalipit yung lamesa lang, dun lang may taob na baso, tsaka 2 plato na marumi, may konti pang tirang pagkain. For the rest, nalipit naman. Nalata ko yung freezer, naka-on, kaya yun na kagad pinuntahan ko. Yung iba, tumingin muna dun sa microwave, yung isang kaibigan namin, sumilip sa kwarto. Screen lang yung pintuan ng kwarto kaya sumilip siya, nakita niya naka-on yung electric fan. Yun din, sabi niya, mga 4-5 araw na naka-on electric fan. Binuksan ni Antonio at ng tauhan nitong si Diomedes ang nasabing freezer. Laking gulat daw nila nang tumambad sa kanilang harapan ang bangkay ng 2 babae na nasa loob ng freezer. Ito yung freezer, parang siguro 100 liters yun. Pagbukas ko ng freezer, doon ko na nakita yung likod ng ulo ni Leticia. Sinara ko ulit, parang mali yata yung nakita ko. Inangat ko ulit,
nakita ko na yung siko niya noon. Sa pagkakadiskubre sa bangkay ng mga biktimang sina Leticia at Vilma sa loob ng freezer, katakataka rin ang pagkawala ng kanilang driver na kinilalang si Ben Corpus. Ano ang nalalaman ni Ben sa krimen at bakit siya ang itinuturong pangunahing suspect sa pagpatay? Ayon kay Domingo Talamayan, kapitbahay ng mga biktima at caretaker sa tinitirhang apartment ng mga lupian. Dati niyang kantin ang nasabing apartment na pag-aari ng isang Chinese na si Rolly Go bago ito upahan ng pamilya Lupian. Kasama ni Leticia na nangupahan ng kanyang anak na si Charlie Cohido at asawa nito, pamangkin na si Vilma Bandilao at driver at welder nitong si Ben Corpus. Mahigit 1 buwan na ring naging kapitbahay ni Mang Domingo sina Leticia pero hindi raw ito naging malapit sa kanya. Medyo parang malayo sila. Hindi sila palabati. Yung amo nila, parang stricto din eh. Kaya siguro, yung mga sinaliti siya, hindi rin masyadong lumalapit sa amin. Parang bihirang makipagkwentuhan. Ang tumatayong driver at welder ni Leticia Lupian na si Bayani Ben Corpus lamang daw ang kanyang nakilala at naging malapit sa kanya. Dahil sa araw-araw daw nitong pag-istambay sa labas ng apartment at paggawa ng mga upuan na siyang negosyo ni Leticia. Si Ben, araw-araw lang din pumapasok eh. Mula alas 8, tapos uuwi din alas 5. Bali, parang all around siya. Kung ano-ano lang pinapagawa sa kanya. Ganun. Minsan, siya rin nagdadrive ng kotse, saka nagdadrive nung... Nagtitinda sila ng tinapay. Naka-motor. Ayun, ganun lang araw-araw. Ayon naman sa sinumpang salaysay ni Oliver Dacion, manugang ni Ben Corpus na welder ng mga lupian. Noong 18 raw ng Hunyo 2011, bandang alas 4:30 ng hapon, huling beses daw niyang nakita ang kanyang biyanan na si Mang Ben. Sinundo di umano nito ang kanyang ka-live-in partner na gamit ang isang kulay asul na van. Si Ben pa raw mismo ang nakita niya ang nagmamaneho ng van. Ayon pa kay Oliver, dadalhin daw ni Mang Ben ang kanyang mag-iina sa Nueva Ecija. Inutusan din daw nito ang mga ito na mag-impake ng mga gamit. Ito na raw ang huling beses niyang nakita ang mga biyanan. Opo. Tao po. Kinabukasan, June 19, 2011, tinungo ni Oliver ang apartment kung saan namamasukan ang kanyang biyanan na si Ben Corpus upang alamin kung nakauwi na ito sa probinsya. Tanging si Mang Domingo lamang daw ang nakaharap ni Oliver. Baka may pinuntahan na si Mami. Yan, sasakyan niya. Wala, kanina pa. Salamat po. Habang nagluluto ako ng almusal dun sa may labas ng building, mga 6 o 7 p.m. ng umaga, may dumating. Nahanap daw niya si Mang Ben. At kasama daw yung anak at apo. Hanggang ngayon di pa rin bumabalik. Sabi nung naghahanap, bali manugang daw siya. Sabi ko, pakitanong na lang doon sa... Punta mo na lang doon, kumatok ka na lang. Tapos bumalik. Sabi niya, kuya, wala namang sumasagot eh. Pero bukas ang radyo, bukas ang ilaw. Wala nang sumasagot eh. Tapos, napansin ko nga na nawala yung kotse na lagi namang nakaparada dyan. Sabi ko, baka may pinuntahan lang. 20 ng Hunyo, 2 araw matapos ang krimen, muling binalikan ni Oliver ang apartment ng mga lupian. Ngunit bigo pa rin itong makita ang kanyang biyanan at live-in partner, kaya nagdesisyon na umuwi na lang. Napansin na rin daw ni Mang Domingo ang biglang pagkawala ni Ben at maging van na pagmamay-ari ni Leticia. Lunes, bumalik na naman.
gano'n, hinahanap pa rin. Tapos tumatawag na rin yung Belgian dun sa amo ko. Sumakay ako ng tricycle, pinunta namin yung bahay ni Mr. Go. Kaya lang, wala nga tao. So, ang ginawa ko, diretso na ako ng barangay. Ang ginawa ng mga taga-barangay, inikutan lang ng inikutan yung sinisilip kong merong kakaiba. Pero wala naman silang napansin. Ayon kay Mang Domingo, nakita pa raw niya si Ben Corpus sa labas ng apartment noong umaga ng June 18, 2011. Wala rin daw itong napansing kakaiba kay Ben at maging sa tahanan ng mga lupian. Bago ako umalis ng umaga, si Mang Ben, nakikita ko nakaupo doon na gagawa ng mga upuang mga silyang bakal. Nagwe-welding, naglalagari, gano'n. Halos gano'n naman ang ginagawa niya araw-araw. Kaya't isang malaking katanungan daw para sa lahat, ang katauhan ng pumatay sa magtiyang lupian. Malaki yung freezer eh. Parang siguro 100 liters yun. Pagbukas ko ng freezer, nahalata ako may mga kahon, tsaka unan. Yeah. Tataka ako bakit may unan, tsaka kahon sa freezer. Wala naman laman yung kahon dahil inangat ko ng baton ko rin, walang laman. Binuksan ko yung kabilang pintuan, nakita ko kutsyon. Sa ako, sino naglalagay kutsyon sa freezer? Kaya inangat ko yung kutsyon. Doon ko na nakita yung likod ng ulo ni Leticia. Pero yung unang reaction ko doon is sinara ko ulit. Parang mali yata yung nakita ko. Inangat ko ulit, nakita ko na yung siko niya noon. Nang madiskubre daw ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan ang bangkay ng dalawang babae, agad daw nilang ipinatawag ang mga operatiba ng San Pablo City Police upang imbestigahan ng krimen. Bali, nung pong June 22, humigit kumulang alas 12 ng hapon, in-inform sa amin ng aming radio operator na nakatanggap siya ng tawag na sinasabi na meron daw natagpuang patay na nakalagay sa loob ng freezer rep doon sa Mariflor Subdivision, Barangay del Remedio, San Pablo City. May nakalagay nga dun sa rep na tao. Tapos, dun sa bahay, hindi naman magulo yung bahay, yung loob, maayos, pero may mga nakikita ka mga bahid-bahid ng dugo na may pinto, tapos dun sa may higaan. Sinisigawan daw siya, nagtuturo daw ng daliri sa kanya. Nagwala na siya. Ayun niya, bali pinatay niya yung tao dahil namabali siya ng 1,500 pesos na hindi binigay sa kanya. Base sa naging investigasyon ni PO2 Serafin Gapunuan ng San Pablo City Police, lumabas sa kanilang pagsisiyasat na si Bayani Ben Corpus ang kanilang pangunahing suspect sa pagpatay at pagsilid sa freezer na magtiyang sina Leticia Lupian at Vilma Bandilao. Lumalabas na walang indikasyon na pinuwersa ang mga pintuan sa loob ng bahay, kaya malakas ang kanilang kutob na kilala ng mga biktima ang pumaslang sa kanila. Circumstantial na ebidensya, si Ben Corpus lang ang may maaaring motibo o kakayahan na gumawa ng ganon dun sa pangyayari. Nagtugma rin daw ang ilang salaysay ng mga kapitbahay at manugang ni Ben na sina Domingo at Oliver sa araw na huling beses nilang nakita ang suspect. Yung sinasabi ng gwardiya ron sa Petron na nakakita na yung van ng mga biktima ay tumutugma din kay Ben Corpus. Sa pag-usad ng kaso ng mga lupian, natuklasan ng mga otoridad na maaring pagnanakaw ang naging motibo ng sospek sa pagpaslang sa mga biktima. Nasira raw kasi ang bolt ni Leticia at nawawala ang pera nito na nagkakahalaga ng 300 euros at 50,000 piso. May pera daw yung may pera daw yung biktima kasi nung sinasabi nung si Charlie mula doon sa iniwanan daw niya ng pera tapos nag-withdraw ng euros yung si Leticia. Nagnakaw siya dahil ayun na, pinatay niya na yung dalawa, sinakawin niya na rin yung pera makuha niya. So yung strong box doon,
May susi kami nahanap sa lamesa eh. Kaya hindi niya pa nga kailangan sirain yung strong box. Kinuha niya lang siguro yung susi, binuksan niya. Andun yung dollars at saka yung a few thousand pesos. Naging usap-usapan din ang hindi raw napagbigyan hiling ni Ben sa among si Leticia na umutang ng halagang 1,500 pesos upang dalhin sa doktor ang apong may sakit. Kilalang istrikto raw kasi si Leticia kay Ben at maaring nagtanim din daw ng galit si Ben kay Leticia Lupian. Sinisigawan daw siya, nagtuturo daw ng daliri sa kanya. Nagwala na siya. Ayun niya, bali pinatay niya yung tao dahil mabali siya ng 1,500 pesos na hindi binigay sa kanya. Sa pagkakakilala raw ni Domingo Talamayan kay Ben Corpus, imposible raw na magagawa ng katiwala ang nasabing pagpatay. Hindi talaga. Iisa ang bukasan namin ng tubig dito, kaya madalas siyang nagbubukas. Kaya ano ka, magalang pati. Bago niya buksan, sabi niya, Brad, pahingin ng tubig. Bubuksan na yung motor. Kaya hindi mo akalain na sa tingin ko mabait. Ayon kay Domingo, maaring dalalan daw ng problema at di magandang pagtrato sa kanya, kaya nagawa nitong paslangin ang amo si Leticia Lupian at Vilma Bandilao. Sa problema niya, tapos ganun pa ang trato. Kaya siguro nagdilim na yung isip niya. Sugat sa noo at palo na martilyo ang naging sanhi ng pagkamatay na magtiyahin. Dahil sa paglabas ng pangalan ni Ben Corpus bilang pangunahing sospek. At makalipas lamang ang isang linggo, nadakip si Ben Corpus sa bayan ng Isabela kung saan ito nagtago. Iniharap agad si Bayani Ben Corpus sa harap ng media at dito tahasan niyang inamin ang madugong pagpatay sa magtiyang Leticia Lupian at Vilma Bandilao. Dahil sa pag-ako sa pagpatay, hindi na ito nakuhanan ng mga polis ng sinumpang salaysay. Kasong double murder at carnapping ang isinampang kaso kay Ben Corpus. Yung kaso, kahit wala po yung private complainant, kami na munang umakto na siyang complainant at ipinail namin yung kaso na double murder at carnapping. Sinubukan ng Crime Classic na kuhanin ang panig ni Ben Corpus na kasalukuyang nakapit sa Nueva Ecija Municipal Jail. Subalit sa aming panayam sa sospek, tahasa naman niyang itinanggi ang kaso ng pagpatay. May mga kumatok na pong mga pulis, ganun po. Di bukas po kami. Inimbitahan po ako. Nagulat nga po ako nung sinasabi nilang ako na po ang responsable sa krimen na nangyari sa Laguna. Ang pinatay daw po. Tapos ipinreser daw po. Ganun po. Yun po ang binibintang nila sa akin. Sabi ko naman po, wala po akong alam doon. Sabi ko nga. Dahil inosente po ako doon. Nagpaalam daw siya na maayos na aalis na sa trabaho sa kanyang amo bago pa man napabalita ang pagkawala ng mga ito. Naging mabait din daw ang mag-tsahin sa kanya at maayos pa siyang pinayagan nung aalis na siya. Kaya wala raw siyang dahilan para paslangin niya ang dalawa. Ako daw po ang kasama ng mga namatay na yun. Nagpaalam na nga po ako sa kanila. Pinayagan naman po nila ako. Saka mismong yung amo kong Amerikano naman ang nakausap ko noon na tapusin lang daw yung mga bangko na ginagawa at saka yung sidecar. Ayun po, pwede na po akong umalis. Ipinapasa Diyos na lamang daw ni Ben ang mga nangyari sa kanya at ang magiging katapusan ng kanyang kaso. Sa halip, isang mensahe pa rin ang nais niyang ipatid sa lahat ng mga kaanak ng mga biktima. Hindi naman po ako yung talagang may sala doon, ganun po. Kaya mas maganda po yung mahuli nila talaga yung gumawa ng krimen. Para hindi naman po ako nagdudusa ng ganito. Kasalukuyang dinidinig ang kaso ni Ben Corpus sa Provincial Trial Court ng San Pablo, Laguna. Hindi na rin daw di umano nakikipag-ugnayan ng pamilya ng mga biktima sa mga pulis na humahawak ng kaso. Kaya sila na lamang ang nag-aasikaso upang matapos ang pagdinig at mabigyan ng katarungan ang mga biktima.
Pilit mang ikubli ni Ben ang nagawang krimen. Hindi pa rin ito naging daan upang tuluyang mapagtakpan ang pagkamatay ni Leticia at Vilma. Sa halip, katotohanan pa rin ang nangibabaw sa maagang paglutas ng kaso at sa pagkamit ng katarungan para sa mga biktima. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic.